Wala ba talagang mali sa ginawa nila Julius Babaw at Corina Sanchez? Yan ngayon ang mainit na tanong ng marami, matapos banata ni Mayor Vico Sotto ang umanay paid interviews ng dalawang veteranong broadcasters sa mag-asawang Sara at Curly Discaya. Alamin natin kung wala ba talagang nilabag sa Code of Ethics ang naging interview at kayo na ang humusga. Narito ang buong detalye. Matapos lumabas ang mga pahayag ni Mayor Vico, agad namang sumagot ang dalawang veteranong broadcasters. Ang kampo ni Corina Sanchez ay naglabas ng matinding pahayag sa gitna ng kontrobersya. Iginiit ng producers na rated Corina at Corina interviews na matagal nang namamayagpag ang kanilang mga programa sa storytelling at journalism. Dahilan kung bakit ito multi-awarded sa iba't ibang award-giving bodies. Dagdag din nila, si Corina ay may matibay ng reputasyon bilang isang seasoned journalist na hindi basta-basta masisira ng intriga. Ayon sa kanilang official statement, malinaw ang proseso ng pagpili ng mga subjects. Dapat may public interest, may kwento at hindi para sa paninira o panliligwak ng ibang tao. Hindi raw ito investigative piece kundi simpleng life story feature, tulad ng ginawa kina Sara at Curly Discaya. Giit na kanilang panig, ang episode ay tumuon lamang sa rags to riches journey ng mag-asawa. Nilinaw din nila na mismong si Corina ay nalaman lang na ang i-interviewin ay si Sara Discaya ng mismong araw lang ng interview. Hindi rin daw si Corina ang nakikipag-coordinate sa mag-asawa para sa segment, kundi ang production team mismo. Kaya't mali raw ang mga alegasyong tila sinadyang maging political propaganda ang feature. Dagdag pa rito, mariing itinanggi ng kampo ni Corina ang chismis tungkol sa umano'y 10 million na bayad para mailabas ang mag-asawang Discaya sa programa. Tinawag nila itong slanderous at malinaw na pwedeng pumatak sa cyber libel dahil nasisira ang kredibilidad ng host. Ayon pa sa kanila, normal lang ang mga bayad para sa ilang kumpanya, produkto o personalidad na gustong magpa-feature, pero ito'y dumadaan sa network at may official receipt na binibigay sa kliyente. Wala raw katotohanan na binabayaran ng show para lamang ma-interview. Binigyan diin ng mga producers na bukas sila sa pagtanggap ng corrections kung sakaling may hindi totoo sa mga pahayag ng kanilang mga guest. Kung may ebidensya laban sa mga sinabi ng mag-asawang Discaya, handa raw silang ipalabas ito sa interes ng katotohanan. Sa huli, pinunto ng kampo ni Sanchez na ilang beses na rin nilang inanyayahan si Mayor Vico Sotto at maging ang ibang miyembro ng kanyang pamilya para sa interview. Ngunit palaging tumatanggi, kaya't hindi makatarungan ayon sa kanila na sabihing bias ang programa. Nanindigan sila na ang rated Corina at Corina interviews ay mananatiling patas, makatarungan at tapat sa kanilang tungkulin bilang mga tagapaghatid na kwento. Samantala, si Julius Babaw ay pinabulaanan din ang naging pahayag ni Mayor Vico Sotto. Nilinaw ni Julius na isang lifestyle feature at hindi news-report ang panayam niya sa mag-asawang kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan para sa kanyang YouTube channel. Kilala ang kanyang vlog sa paglalabas ng mga kwento ng tagumpay at inspirasyon, at sinabi ni Julius na ganoon daw ang kwento ng mag-asawang Discaya. Isang rags to riches journey mula raw sa simpleng simula hanggang sa pagtatayo ng iba't ibang matagumpay na negosyo. Mariing itinanggi rin ni Babaw ang kumakalat na espekulasyon na may kinalaman sa pera. Partikular na ang issue tungkol sa umano'y 10 million pesos na bayad para maisagawa ang panayam. Aniya, wala raw katotohanan ang ganitong akusasyon at wala raw naging usapan tungkol sa pera. Ang tanging intensyon daw ng kanyang panayam ay maibahagi sa mas maraming tao ang inspirasyong dulot daw ng kwento ng mag-asawa, kung paanong sa sipag at diskarte raw ang naging puhunan nila tungo sa tagumpay. Dagdag pa rito, nilinaw ng broadcaster na nangyari ang interview bago pa man pumasok ang pangalan ni Sara Discaya sa politika. Sa panahon ding iyon,
Wala pa raw anumang issue na inuugnay sa mga negosyo ng mag-asawa at maging sa mga proyekto nila sa gobyerno. Sa huli, pinunto ni Babaw na ang naturang feature ay simpleng bahagi ng kanyang layunin bilang content creator. Ang maghatid ng inspirasyon sa mga manonood sa pamamagitan ng totoong kwento ng pag-angat sa buhay. Kung pagbabasihan ang inilabas na pahayag ni Corina Sanchez at ng kanyang production team, maging ni Julius Babaw, malinaw na ang pinupunto nila ay hindi investigative report ang episode, kundi isang rags to riches lifestyle feature. Para sa kanila, simpleng feature lang daw ito tungkol sa success story ng mag-asawang Diskaya. Pero kung itatapat natin ito sa umiiral na Code of Ethics for Journalists sa Pilipinas, may mga punto na pwedeng pagdebatihan. Una, on accuracy and fairness sa Article 2, Section 1-2. Ang tungkulin ng journalist ay to report the truth as they see it without distortion. Kung lifestyle feature nga ang format, wala silang nilabag basta't totoo ang mga detalyeng inilabas. Ang problema lang, hindi ba't may mga red flag na? Lalo na nang mismong si Sara Diskaya ang nagsabi na noong nag-DPWH sila, doon gumanda ang buhay nila. Dapat bang mas sumisid pa sila para suriin kung anong ibig sabihin nito? Pangalawa, on avoiding conflict of interest sa Article 3, Section 4. Sinasabi ng code, journalists shall not allow themselves to be used by others for selfish motives or interest. Kapag sinabi ni Corina na yes, Mayor Soto, there are payments, much like payments made for advertisements, and these go to the network with an official receipt. Parang malinaw na inaamin nila na may paid content na lumalabas sa kanilang programa. Kapag ang isang politiko o personalidad na may vested interest ang nagbabayad para ma-feature sa show, kahit may resibo, technically, nagagamit ang journalist at platform para sa image building. Hindi ito outright illegal pero malinaw na conflict of interest, lalo na kung may political undertones. Hindi automatic na bawal ang bayad na features. Ginagawa ito sa lahat ng networks bilang branded content o paid segment. Pero ang problema, transparency. Kung hindi malinaw sa manonood na advertisement iyon, posibleng lumabag ito sa prinsipyo ng ethics na naghihiwalay sa news at ads. Kaya nga naging kontrobersyal kasi kahit may OR at network approval, kung tingin ng publiko ay parang propaganda, nadudungisan pa rin ang integridad ng journalism. Pangatlo, on responsibility and accountability to the public. Sa Article 1, Section 1, ang pangunahing accountability ng journalist ay sa publiko. Kung nilinaw man na hindi investigative ang show, dapat pa rin nilang isaalang-alang kung anong impact ang posibleng dala ng content. Sa case na ito, hindi lang simpleng kwento ng pagsusumikap ang nakuhang takeaway ng mga manonood, kundi lumabas na ang imahe ng mga Diskaya ay mga matagumpay at mapagkakatiwalaang tao. At pagdating naman sa mga paid segments, kahit legal ang payment sa network, kung hindi ito malinaw na dineklara bilang advertisement, lumalabas na compromised ang objectivity ng program. At dito nagiging issue, kasi ang audience, iniisip nila nanonood sila ng news o lifestyle content, hindi advertisement. Sa huli, parehong nanindigan sina Corina Sanchez at Julius Babaw. Pero sa panahon ngayon, kung saan mabilis kumalat ang chismis at haka-haka, sapat bang paliwanag lang ang mapapanatili ng tiwala ng tao? Ang tunay na hamon para sa mga veteranong mamamahayag, mapa-network man o vlog, ay panatiling matibay ang kredibilidad at malinaw ang hangganan ng journalism at publicity. Ngayon, balik ang tanong, wala ba talagang mali? Depende kung paano titingnan. Kung sa aspeto ng negosyo, normal lang. Pero kung sa aspeto ng ethics at tiwala ng publiko, malinaw na may malaking dapat pang linawin. Dahil sa dulo, hindi lang ito tungkol sa isang interview o feature story. Ito'y tungkol sa tiwala ng publiko na pinakamahalagang puhunan ng isang journalist. Ikaw, ano opinion mo sa isyong ito? Leave your comment below. Para sa mga news updates at celebrity features, manatiling nakatutok dito sa Showbiz Ganap Global News Edition.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.